po. Sound check. Wala po. Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo po lahat. At ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umiere po para po sa inyo. Mga kapatid, again, welcome po dito po. Check. Yun. Ayan pala. Alright. Good morning po sa inyo po lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyo po lahat, mga kapatid. At welcome po muli dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC-CSI. Kaya maraming salamat sa Panginoon na tayo po ay nagsama-sama upang muli matuto dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. And I do believe na kayo po ay handa na upang makapakinig at matuto po mula po dito po sa ating programa, mga kapatid. Kaya again, ay maraming salamat sa lahat ng umaantabay po dyan at stay tuned in lang at marami na naman po tayo matututunan ngayong araw po na ito. Alright, sige po, di ko na po papatagalin pa at iwi-welcome po na po ang aking pinakamagandang host for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Hello po, ma'am. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Maayos naman ang panahon. Amen. Sobra pong init. At hello kayong lahat dyan. Ako talagang baka ma-miss nyo kami bukas. Nagsasabi na, no? Akala ko tuloy-tuloy na yon. Miyerkules lang pala. Anyway, maraming salamat at nandito na naman tayo. Amen. At natutuwa ako sa mga prutas natin ngayon. Huwag lang malagyan ng kulay. Anyway, maraming salamat. Binabati ko na agad ang lahat ng mga taga North, South, East, and the West corners natin. hello kayong lahat dyan. At siyempre, yung mga viewers natin dyan, ano na kayo, tag na kayo. Tag ba tawag? Apo. Tag na kayo. At gusto nyo, paramihan na naman tayo ng area. Baka manalo ang Caloocan. Yon. At siyempre, binabati ko ang mga nagagwapuhang mga area leaders. Yun, hello po, mga kapatid. Mga missions, preachers, and pastors. At mga PSS student. Yun, ng mga nag-aaral. Sub-sub sa pag-aaral talaga. Literal. Sub-sub talaga sila. Natawa ko. Wala pala yung cellphone ko. Ayan. Kung ano na lang matandaan. Hindi ko na Ilan na ba tayo? Ilang milyon na tayo? 23 million. Oh, okay na yun. 23 million live viewers as Parang of yun the lang moment. ang number ng higher level. Ewan ko yung mga fourth year na yan, yung mga third year, second year. Oo, sige lang. Papalalahanan ko kayo ang inyong mga warp. At meron din pong malaking bagay po ito, lalo na kay Cyril. Pag nakita niya kayo na nagko-comment dito. Times 2. Yes. At sige, parang gusto kong magkwento-kwento muna kasi dapat ababaan na natin kasi baka tayo bukas. Pero at least mag-area tayo, no? Saan ba area ko? Chris Nyesa, magpagaling ka. Yes, tama. At kailangan ka bukas. Shoutout ko muna, Ma'am Cyril Ampig, PSS Class Matapat. Ayan, hello po. At kay Ma'am Blessy May, hello po Ma'am Blessy. And also sa lahat po na nakakasubaybay po sa atin. Ma'am Linda, at kay Ma'am Bella Quinones, good morning po sa inyo po lahat. At ayan. So, sa lahat po na nanonood dyan, mga live viewers natin dito sa studio, hello po sa inyo po dyan. At kila Ma'am Tang, kay Sir Rick, kay Ma'am Melody, hello po. At maraming salamat po sa
tune in nyo po ngayong umaga pong ito, no? At sino po ba yung mga nandito? Si Ella Bagyon. Hello, Ella. Ayan, nanonood si Ella ngayon sa atin, no? And also si Ma'am Jovi Gonzaga. Yan, good morning po, good morning po. Yan. Si Bing. Opo. And also, sino pa ba yung mga nakakapagsubaybay sa atin ngayon? Yan. Oh, wala. Yung iba. Yeah, si Sir Edward Rabino, hello po. Yan. Sabi ni Ma'am Cyril, South family ka daw. South ka. Nakalimutan mo to. Nag-iisip pa ako kung Southeast o South Border. Well, anyway, so again, shoutout ko lahat ng mga PSS student dyan. Tune in na kayo dahil maganda po yung mga pag-uusapan po natin. At tulad nga na nabanggit po natin kanina or sa mga announcement natin, mahal na pastor, bukas po ay wala na talagang IP sa every Wednesday lang naman po yan. Pero, syempre ba nagtatanong, paano na si Ma'am Leslie? Saan na siya mapupunta? Oo. Siya na po isa sa magiging co-host. Saan na po mapupunta si Ma'am Leslie? Makakapag-lecture pa rin po siya, mga kapatid. No? Makakapag-lecture pa rin po siya. At si Ma'am Leslie naman ay nandyan lang sa sa kanilang tahanan, no? Kaya tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagle-lecture, mga kapatid. Ang kanilang tahanan ay abot kamay. Yes. So, most probably po, ang mangyayari po niyan ay magsasalitan po sila ni Doc Lani Santos. Yan. So, abangan niyo po si Ma'am Leslie. So, magsasalitan po sila every Tuesday po. So, ganun pa rin, no? Parang si Doc Sheila din, di ba? Minsan lecture pa rin siya sa atin, di ba? Kaya again, every other week siguro palitan sila ni Doc Lani, then Ma'am Leslie, Doc Lani. So at least ay meron pa rin po tayong dental at physical pa rin, no? Maganda pa rin po na nakakasubaybay po. Kasi mahalaga po yung dalawang bagay po na yan, no? Lalo na yung dental. Sabi ko nga, pagdating sa dental, mga kapatid, ay sabi ko nga na-orient kasi tayo na hindi pinapahalagahan yan. Hindi ganun ang halaga. Yes. Oo. Dati talaga paasin-asin lang ganyan, no? Oo. Paasin-asin lang, wala talagang walang mga kamay-kamay lang, ganun lang ng paglilinis. So, yung charcoal. yes. Oo, di ba? Oh, yeah, tama. Bayabas. Ganun lang dati. Mga kapatid, yung mga laking probinsya. Pero pagdating na dito sa hindi talaga. Kumbaga, in short, hindi ganun pinapahalagahan yung dental. Ika nga. No? Pero, sabi ko nga mga kapatid, now na nalalaman na natin na kapag binaliwala natin yung ng dental na yan, malaki, madaming apektado eh. Yung sakit nga lang ng ngipin, pambihira, sumakit lang yung ngipin mo, parang ang hirap ng gumalaw sa buong buong araw eh. 'Di ba? Kung hindi ka papatulugin 'yan, o pag hindi ka na nakatulog, wala na. Hindi mahirap ka nang gumalaw sa umaga. Saka ang nakita ko diyan na akala mo lang tuldok lang. Ayun. Pero yung pala sira na ang loob. Yan. Yun Tama ang, yan. Yan ang matindi diyan. Oo. Kaya napakaganda dahil na tuturuan tayo. Yun. Kasi malaking bagay po yun na meron tayong alam. Yun. Kasi nagugulat na lang tayo, bigla na lang namaga, bigla na lang sumakit, hindi tayo pinatulog. Pero ang dami na palang mga komplikasyon nun. Kaya, tsaka hindi tayo dumadalaw sa ating mga dentista. Yeah, totoo yan. Tulad ng sinabi ni Sir Gerald Arevalo, sakit ng ipin ni Sis Leila na convert sa ubo. Ayan. O, di ba? Hindi. Possible kasi mangyari yun, Sir Gerald. Bakit? Kasi yung bacteria pwedeng umano sa lalamunan po natin. Alright? Siyempre, di ba, lunok ka na lunok, ganyan. So, napupunta sa lalamunan at ang bunga niyan, nagiging tonsillitis na mamaga yung natin, lalamunan po natin. So, yan, uubo ka na ng uubo. Kaya yun po yung mga pwedeng kadahilanan po yun. Kaya, again, no, sabi ko nga mga kapatid,
Napakasimple nung mga dinidiscuss ni Doc Lani, pero ito yung mga madalas natin nakakaligtaan. Na wag naman po sanang natin. Akalain nyo po yun. Minsan, nirarason natin, wala tayong mouthwash. Yung tubig at yung warm salt water na lang, ma'am, di ba? Napakahalaga na nun. Pangtanggal bakterya na po yun, mga kapatid. Gagawin nyo lang, bago matulog, gargle. Bago pagagising, gargle. Di ba? Yun lang naman yun Saka kada kain, Oh. tubig. Tubig Totoo yan. kagad. Inom na parang mawas na, kahit paano makatulong na maiwas na yung Hindi nananatili sa mga ngipin. yung mga tinga-tinga. Yan, tama yun. Magandang paalala yun. Kaya again, sana kayo po mga nandyan ay bigyan pansin nyo po. Lalong-lalo na yung pagpapacheck up. Yan nga yung blessing sa ating church. Meron tayong dentista. Akalain nyo po yun? Nagbibigay pa ng promo. Oo. Libre pa. Akalain nyo po yun. Pupunta lang kayo doon sa kanyang clinic at tawag nito, ang kagandahan po niyan, yung tangkilikin natin sariling atin. Di ba? Yun po yung kagandahan po niyan, mga kapatid, no? Kaya, nandyan din naman, kakatuwang niya yung kanyang anak, si Doc Jam. Oo, kaya wag na nating Wag na nating... Bakit ba hindi nagpupunta yung Jam na yan dito? Naku, na naman tayo, Jam. Naman tayo dito. Sermonan ka na naman ni Doc. Ipag-pray na yung kanyang... Sinagot lahat. Yung mga exam. Nakapasok na sa AFP. Nako, yan na. Lahat na. Ang hiling mo lang, dumalaw man lang dito Yari ng na. isang oras. Tama. Oo. Sir Harold Nual. Po, Alam mo, Happy viewing. pinagkakabisihan ngayon? Ikakasal na. Ay! Ikakasal na pala. Baka yung anak na lang ang mapunta dito. Yun. Anyway, sino pala mga nag-celebrate ng birthdays ngayong araw na ito? Meron ba? May nakita ka? Sa area mo, ma'am? Wala. Oo. Parang naalala ko lang si Liv. Oo, si Ma'am Liv ay birthday niya noong September 16. Yan, si Ma'am Liv. At meron kaming dinner. Pastor kagabi. RJ. Yan, Pastor RJ. May dinner kami kagabi. Ay. Oo. Santos dinner. Oo. Kaya mga kapatid, kung mayroon kayong gustong batiin dito ng mga nag-celebrate ng birthday sa inyo pong mga areas o kakilala po ninyo, lagyan nyo lang dyan sa ating comment section box. At babatiin po namin yan para po sa iyo. Shout out kay Ma'am Ness. Sino ito? Si Ma'am Agnes. Kay Ma'am Agnes Canonigo. Ayan, hello po. Binaligtad ba pa? Oo nga. Hindi ko mabanggit ng maayos Ay kay Ma'am Cecil Cantuba, hello po. Happy watching. And kay Ma'am Eileen Hunsay. Kay Sir John Ray Dadivas, hello sir. Happy watching. At kay Jing Busako. Ayan, good morning. At kay Ma'am Normie Barugis. Yan, hello po. Si Ma'am Alma, pasigna-signa, wala ba? Mukhang absent siya ngayon. Birthday ni Ma'am Alma, pasigna-signa. Wow, amen. Happy birthday, Ma'am Alma, pasigna-signa. Hindi ba kahapon? Good morning din po kay Fernando Santos Sr. Ayan, hello po, sir. Good morning po. Okay, boyfriend. Sino? Boyfriend niya daw yun. Sino? Doc Lani, yung speaker natin. Fernando Santos Sr. Ayan. Si Sir Fernan? Si Sir Fernan pala yun. Fernan pa kasi si Sir. ang FPJ. Yan, oo. Sige, tawagin na natin yung, sino ba partner ni FPJ? Susan Roses. Yeah, Susan Roses. Susan Roses. Natawa siya. Ang Susan Roses ng impormasyong pangkalusugan. Yan. Asawa ni FPJ. Ang kapita-pitagan. Kagilagilalas. Walang iba. Ang Susan Roses ng impormasyong pangkalusugan. Doc Lani. Doc Lani Santos. Hello po. Pero mo maalala ko. Kita mo na nanumbalik ang mga
morning. Pelikula ni Doc Julia agad eh. Nung tinanong ko, yung mga partner Alam ni na alam FPJ, agad. Bilis eh, no? Susan Roses. Tanungin mo yung area leader ko. Ang bilis. Yun talaga ang Pag area mga... leader ko, hindi ko matandaan. Pero si Susan Roses, natandaan niya. Tanda. Yung area niya, nakalimutan niya. South. Alright, Ma'am Lani, bati ka Good muna sa mga morning live po. viewers. Good morning po sa inyong lahat. Kaya lang mga patay na yun, ha? Ay, oo. Dito kayo de pagkabuhay pa yun, de may ka ano ka pa. Oo, May ayan. ka ano tawag dito. Yan yung buhay. May karibal ka pa. Karibal. O, di, at least ikaw nga ngayon. Yeah. Yes, kapanahunan. Kapanahunan mo ngayon. Yan, O. good morning po sa Sir inyong Fernanda, lahat. Mr. Good morning, FPJ. good morning po at nakarating muli sa ministry ng Panginoon, Impormasyong Pangkalusugan. At natutuwa po kami na andyan po kayo parate at hindi pa rin umaalis, hindi pa nagsasawa. At dito po tayo muli sa Dental Talk. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat po, Doc Lani, sa inyo pong oras at nandito mo muli kayo para maging blessing po para po sa mga live viewers po natin. No? Kaya just tune in and be a blessing to others as well by sharing the link kasi napakalaga ng mga pag-uusapan natin ngayong umaga pong ito. Alright? So, ngayon ibibigay ko na kay Doc Lani yung discussion natin para at least makarami po tayo ngayong umagang ito. Alright? Sige po, Doc. Okay, so usapang ipin ulit tayo. So meron po tayong hindi naman bago, pero mas maganda ang mga paalala parate. Ang topic po natin ngayon ay what is pyorrhea? Yan. Pyorrhea, strange po ba yan sa ating pandinig? Masarap yan eh. Sa tunog pa lang. Oo. Okay, yeah. What is pyorrhea? So, iyan po Diarrhea ay... yun, diarrhea. Ay. Hindi. Nagtataid ako. Pagtatay, ngipin tayo ngayon eh. Wala naman tayo sa... Katunog lang, katunog. Katunog lang niya yon, Yan. yung diarrhea. Yung diarrhea. Pyorrhea. So, walang iba po yan kung hindi po yung advanced periodontal disease. Oh. So, di ba? Meron pa rin tayong mga naaral tungkol dyan. It is a type of periodontal disease in which the periodontal ligaments and the jaw bones na nagsusuporta sa ipin ay namamaga, become inflamed at infected. So that infects and damages the bones around the teeth. Kung natatandaan nyo yung ating lesson na merong mga surrounding tissues na napakamahalaga bukod po sa main ipin na kinakailangang alagaan. So, una na doon ay yung gums, kay gingiva, dapat alagaan. Yung alveolar bone, yung panga, yung buto, and yung periodontal ligaments or fibers na nakadikit between alveolar bone at saka doon sa root. Yan po yung mga kinakailangan ng mga neighboring tissues na dapat inaalagaan bukod po dun sa main na ipin. So, ano ba yung characteristic ng pyorrhea? It is a condition characterized by bleeding gums. So, tatandaan natin kapag ka nagbi-bleed, pag nagtutoothbrush, nagbi-bleed, or kahit natutulog, paggising, merong dugo yung unan. Yeah. Merong ganyan. Super bleeding, nagtataka sila. So, minsan nataranta na, bakit may dugo yung unan. So, iyon nanggaling sa ngipin pala. Okay? Sa gilagid na may sakit. So, yung bleeding ay hindi magandang pangitain pagka meron tayong mga sakit sa gilagid. At maa-alarm na tayo pag may bleeding gums. So, ano po yung mga causes? Ano po ba yung dahilan? Bakit nagkakaroon ng pyorrhea? Okay, so siyempre, hindi to basta-basta agad nagkaroon ng pyorrhea, progressing to, ito ay unti-unti na meron tayo nagkakaroon. Nagsisimula ito sa plaque formation. Ano po yung plaque? Ito po yung naiipon na mga tinga-tinga
minsan nag-toothbrush na eh. Yung apo ko nag-toothbrush na raw siya eh. Sa Sunday service na eh. So paglabas sa bahay, check up muna bago sasakay sa sasakyan. Ngiti. Ngiti muna. Check up muna bago sumakay dun sa sasakyan. Oh, ngiti. May napansin ako, parang hindi normal. Lakihan ng ngiti. Nilakihan yung ngiti. Sabi ko na nga ba nag-toothbrush ka ba? Oo daw, nag-toothbrush. Pero hindi proper ang toothbrush. Sabi niya, Lola, bakit mo alam? Kasi ngumingiti sa akin yung mga, tinga mo dyan sa gingiva mo, mga nakakulumpon pa. Oh, di, takbo ko dun sa sink. Akala niya, nagmamadali. Sabi niya, halika na kasi malilate. Hindi, alika. Andun kami sa daan, sige, toothbrushan. Buga, sige, sakay. Huwag na magmumog, sakay. Oh. So, yun ang mga instances. Hindi pwedeng mamadaliin. Yeah. Hindi pwedeng mamadaliin ang pagtutoothbrush. Yung mga nanay and tingnan natin, sasabihin lang nila, nagtoothbrush sila, pero huwag kayong maniwala basta-basta. Pangitiin nyo muna. Yan, check up kung merong mga tinga-tinga pa. Okay, so yun yung mga naiipon na plaque sa mga interdental surfaces. At ito po ay unti-unting nakakalcified o tumitigas dahil doon sa ating mga laway na meron din yung mga laway na millions of bacteria. Okay? So nagkakasundo sila, nagmi-meet up si laway tsaka yung si plaque para sila mag-calcify o tumigas to form calculus. Oh, alam na naman yung pandinig natin. Matindi na naman to, ma'am. Ano yung calculus? May math pa. Kakaiba Bakit na naman. ganun? Kala ko ba dental yung pinag-uusapan natin? May calculus. Ginagamitan din pala. Oo. Calculus. Yes, calcular deposits. Para makarinig ng mga bagong terms. Di ba? Pag sinabihan ka ng, uy, may calculus ka. Ay. Huwag kang matuwa. Pakakala mo matalino ka sa Hindi. math. Parang ano, Hindi, no? idadrop ko kagad. Di ba? Baka akala niya, uy, matalino ako sa math. Idadrop. Eh, Subject pa. calcular deposit yon, huwag kayong matuwa. Okay, so ayan, yung poor oral hygiene. Okay, poor oral hygiene, ganyan po yung itsura niya. So nakikita niyo po, yung ito sa kaliwa, normal yan, healthy. Makikita niyo yung buto. So yung buto, yung may mga kulay puti na may dot na itim. Pero just to see, just so you know, just so you see, pero hindi ganyan po ang kulay ng ano natin. Para lang ma-distinguish natin ano ba yung bone. So yun yung merong parang mga blackish, yun yung bone. And then makikita nyo yung normal, yung gums, nandun pa sa itaas. Okay, mataas pa siya, nasa margin pa siya ng ating ipin. So, yan po yung healthy. Pagdating dun sa right natin, makikita nyo po yung gums, nandun na sa baba. Okay? Yung buto, kinain na rin, lumiit na. So, ganyan po yung nangyayari kapag meron tayong severe periodontitis, going to pyorrhea. So, bakit bumaba siya? Kasi po, una, kinain na po ng bacteria yung buto, kaya nandun na siya sa level na ibaba ng roots at magpa-follow na rin yung gums. Kaya pag narinig yung si dentist nyo na, ay nag-recede na po yung gums nyo. So ang nangyari, nasira kasi ang buto mo kasi na-destroy siya ng bacteria. Yon yung tartar, yung calcular deposits. Yun yung nakakasira po. Kaya hanggang magkaroon na siya ng periodontal pocket. Okay? Yung bulsa or gum pocket. Okay? Ma'am, like for example, may tanong po ako. Like for example, tawag po nito, full denture na siya. Opo. May tendency pa rin ba na yung buto, ma'am, ay makain dulot ng bakterya? Paliit na ng paliit. Pero yung infection, inalis na. So, ang tendency naman po, pagka yung madalas na tinatanggalan ka ng ipin, pawala si ipin, nawawala na ng support, ng bone support, yung mga katabi, yon unti-unti po yan, liliit na yung
bone din natin. Oh. Kaya nga, the more na binubunot mo yung ngipin mo, mas tendency mo ay paliit ng paliit yung ridge ng bone mo. So, wag natin pong kakaririn talaga na magpapabunot agad-agad. Kasi iimpis po yung buto natin. So, hindi maganda na lumiliit po yung ating mga ridges. Yeah. Okay? So, Tama yun po. Pero yung infection, natanggal na. So, hindi yun yung nagpapaliit, kundi yung wala na kasing support. Wala na yung ngipin. Pero hindi na siya magkakaroon, ma'am, ng tendency like na magkaroon siya ng infection yung buto natin. Opo, Wala hindi, na. Hindi. Ah, Wala okay. na doon. Sige. Inalis na po yung Pero hindi pa rin pinaka-cause. naman yun yung rason, ma'am, para hindi na linisin yung Opo. bibig, di ba? Oh, yung gums, binabrushan din po yan. Mm. Kasi nga, yung mouth natin ay punong-puno ng millions of bacteria. Di ba? Maraming bacteria pa rin. Even your tongue, nililinis pa rin po yung, Yun. hindi si Ma'am Tang yung tongue, yung dila. Andito kasi si Ma'am Tang live viewer. Ayan. Kasi yung dila, napupunta rin dyan lahat ng mga microbiome, yung bacteria. Kaya talagang lilinisin pa rin. Sabi kasi nung iba, ay wala naman na akong ngipin eh. Ligtas na ako sa pagtutoothbrush. Oo, yun kasi Hindi. madalas, ma'am eh. Oo, Oo. yun nangyayari. Hindi pa rin. Meron ka pa rin dila. Meron ka pa ring dila. Yun. Pero na lang ma'am pag wala ka ng dila. Oh, Kaawa-awa. Wala nang ngipin, wala pang dila. Sobra na yon. So, kailangan yung toothbrush pa rin, lifetime pa rin yan. Okay? So, yun po yung nangyayari sa poor oral hygiene. Kailangan talagang observant tayo when it comes to our hygiene. Yun, yung mga rough surfaces na nandun sa tartar na yan, pagka pinabayaan natin yan at hindi natin inaddress or hindi tayo humingi ng tulong sa dentista, kasi hindi mo na yan maaalis ng toothbrush eh, yung mga calcular deposit na yan. Hindi na yan kaya ng toothpaste, ng toothbrush lang. Kailangan nyo na ng dentist. So, kasi pag pinabayaan mong nandyan lang yan, yung rough surfaces na yan, i-invite yan ng trapping ng pagkain. Okay? So, magta-trap siya ng food, tapos more and more calculus ang pupunta dyan hanggang pakapal siya ng pakapal, hanggat hindi mo yan pinapatanggal sa dentist. So, yan po, nagmula lang yan sa dental plaque. Tandaan natin, nagmula lang yan sa isang tinga. Okay? So, yung bacteria doon sa dental plaque, yan, nagre-release kasi po yan ng toxins. Okay, kala nyo lang, nandyan lang yan siya ha, yung tartar nyo. Nagre-release siya ng toxins na mag-i-irritate, iiritahin niya si periodontal tissues. So, tulad ng gums, periodontal fibers, yung mga ligaments. So, yan po, iiritahin niya yan. Yung bones mo, iiritahin niya yan. Hanggang, yun na, sinasabi natin, kinakain na yung buto ng bacteria. Okay? So, paano yung proseso nito? Pag may plaque yung ipin, yun. Doon na si ipin, lalo na doon sa neck, yan, nakita nyo yung margin between the crown and the roots, di ba? Lalo na dyan sa margin. Pagka iyan po ay pinabayaan, nag-accumulate po dyan yung plaque and then to tartar. In a period of time kasi na napapabayaan natin yan, nakikita na lang natin na inflamed na yung gums natin. Okay? So makikita mo muna, magre-red muna yung gums mo eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, huwag nyo lang laging pabayaan. Tingnan nyo rin sa salamin anong kulay ng gums ko, anong itsura ng gums ko. Pagka lalo na, minsan kasi, sa kanyo lang papansinin si Gilagid kapag ka parang tender siya. Yung parang, bakit parang pagpisil ko masakit? Yun. Kasi yun na yun, lumalala na siya. Pero sa healthy pa lang, titignan nyo na siya. Minsan healthy, pero merong nakasingit na pagkain, lalo na yung mga spaces na kinreate niya, yung interdental spaces na yan, matatrap dyan yung pagkain. So, Yung balat ng lechon. balat na lechon. Oh. Ang grabe naman nun. Pumunta dun sa interdental space. Hindi na nanguya. Ang kapal naman nun. Hindi nginuya. Nguyain nyo naman yun. Masarap Oo. yun namnamin, yung balat ng lechon. Ha?
baon daw for the Ay. next dinner. Kinain ng lunch. Yes. So, Ayaw mamigay. may, Tinago. may reservation. Tinago. Yan. So, doon sa interdental space, pag hindi yan natanggal, it will lead to mild gingivitis sa umpisa. Mamamaga. So, magre-red, then swollen. So, iyan po yung mga mangyayari. Ang siste, kapag mahina yung ating defense system, di ba? Minsan, merong mahina ang sinasabi natin, mahina yung panlaban mo ba? Panlaban sa mga bacteria. Yan. May COVID ka. Yung parang gano'n. Oo, parang ganun lang. Mahina ang immune system. Oo. Hindi good. Okay? So, o kaya minsan, impaired yung healing processing mo. Like, kung smoker ka, di ba, napag-aralan natin yun. Pagka smokers, mahina yung mga healing. Yeah. Mabagal. Kasi Oo. pinapatay yung nerve endings Yes. sa sigarilyo. Sa sigarilyo na naman. Oo, Usapan naman natin nasagian na naman yung smoking na yan. Okay, so yun po yung mga nai-impaired, yung mga healing capacity natin. So yun, mabagal yung healing yan, so madaling mag-progress yung damage sa mga tissues na to. Well, leading to severe gum disease or going pyorrhea. Okay, kung napapansin nyo, doon sa may kaliwang image, so, proliferation, nagtatambakan pa lang dyan yung mga tartar. Pinabayaan. So, hanggang nasira na yung bone, yung attachment ng kanyang root. Napansin nyo? So, konting-konti na lang po yung attachment. Talagang bibigay na to. Okay? Pwedeng in the later part nga ay even yung pasyente kaya niya na tong tanggalin. Or, di ba, it will just get away by itself. Okay? So, yan. Yun yung, so persistently, pagka poor yung oral hygiene, and then, yung mga periodontal tissues na yan, yung around ng roots, continuously under inflammation, lagi na lang siyang ganyan. Wala tayong ginagawa. Distraction talaga ang ini-invite natin dyan. So, yung gums, yan na yon, madedetach na talaga. Okay? So yan, nakita nyo, biglang nagulat kayo, no? Pagkita nyo diyang, ngipin pa ba yan? Okay. So tatanungin nyo, ano ba yan? Meron ba yan sa bahay toothbrush o toothpaste? Tao pala yan, ma'am. Ang ngipin po yan. Oo. Ngipin niya na. So yan, ang dami. Parang aso eh. Oo, no? Diba? Ang dami-dami niyang tartar. Talagang yung gums niya, nakita nyo, sobrang pula. Talagang infected, super infected to. Pero yan, di ba, ma'am, pag ganyang klaseng kaso, may pag-asa pa ba yan? Meron pa, di ba? Meron pa po. Meron pa naman Lahat ng pag-asa. bagay may pag-asa. Habang may buhay. Oo. Hindi pa naman patayan eh. Hindi, I mean, ano yan, ma'am? Like, yan na lang, pag nakita mo yung ganyan, ma'am, sino yung magso-survive dyan sa ngipin na yan? In your eye, Kasi kung makikita nyo yung incisors niya, andun na, tinulak na ng husto pataas yung kanyang gums. Oo, So, yung root na yan, pag tinanggal mo yung tartar niyan, naka-expose na po yung root niyan. Saka dapat maano muna ng x-ray yan. Opo. Kung hanggang Sa saan na x-ray yung din. ano niya. Yung attachment ng root dun sa bone. Oo. So, simpleng-simple, mapapansin nyo na dyan, na nako, etong root nito sigurado pagtanggal ko ng tartar nito, expose na. Yung incisor niya, ma'am, niya nandyan sa harap na yan, yung dalawa, yung baba taas. Sigurado bunot yan. Pagka talagang ugang-ugang-uga na talaga siya. Yung Ganun? pumapaypay na talaga siya. So, pag kunyari, hindi, like for example lang, mama, tinanggal yung tartar, tapos intact pa din. Pwede? Good pa? Ang gums kasi, hindi na re-regrow yan eh, yung gums natin. So, exposed lang talaga siya. So, gagaling siya, hindi siya ma'am, yung gums natin, yung babalik ulit sa normal. Pati yung bone,
yung bone, ganun na lang. Merong mga surgery cases na okay. ginagawa. Okay? Pero minsan kasi kahit 1/4 na lang yung naka-attach, matibay pa. Pero huwag ka lang kakagat ng crispy pata. Kasi baka mamaya Oo. bumigay na yan, ma'am. Di ba? Huwag kang kakagat Yeah. ng crispy Di, pata. pero ma'am, ang ano rin dyan, Puro no? pagkain, sir, no? Pwede kasing kinain na rin yung buto niya kahit mag-full denture pa siya eh. Di ba? Oo, Yun yung maliit nakakaano na eh. talaga. Maliit na ang bone po nito. Pagka in-x-ray to, yan, makikita yung talagang kinain na kasi yung bone. Yeah. Yun yung sinasabi natin. Minsan kasi baka akala nila, ay may pustiso naman eh. Oo, hayaan ko mo nang bulok to ng mga bulok. Eh, hindi pwedeng ganun eh. Kasi, Tama. ang tawag nito, pwede kasing matamaan yung bone ninyo. Yes, nasira yung bone. Yes. Kaya minsan merong full denture patients na pag nagpa-full denture, hirap kami sa cases na ganon. Dahil yung bone niya ay pababa, dito pataas. Napakahirap po namin gawin yung pustiso niya. Talagang doon kami nagtatagal. Kasi ang korte na ng bone niya pag ganon eh. Alam niyo yon, merong paalon dito sa harapan, walang buto, tapos dito may buto. Yun, talagang sangkaterbang trial kami at patchihan kami ng mga ano dyan, waxes. So, ang daming mga procedure na hassle kapag pinabayaan natin yung buto nating matunaw. Nako, Yan. mga kapatid, wag naman sanang humantong doon, 'di ba? Kaya nga sana hindi yung mga ganyan, yung ganyang klaseng ngipin, mga kapatid, di sana nakikita yan sa atin. Kasi nakakapakinig tayo eh. 'Di ba? Nalalaman natin ano yung mga dapat nating gawin. Kasi yung humantong naman to sa ganyan, hindi naman paggising niya yan na agad yun eh. 'Di ba? Hindi naman yan, pagkagising niya hindi naman agad na ganyan agad karami yung tartar, mga kapatid. Kumbaga ano yan, Pagising mo ganyan agad. accumulation talaga yan. Accumulation yan ng napakaraming tartar at hindi pagsisipilyo. Oo, kapabayaan. Years na yan. Oo, sigurado to. Kasi pag natanggal yan, yung mga tartar na yan, ang resulta naman yan, yun yung gum packet. Mm-mm. So magkakaroon na ngayon ng gum packet. Kung saan, pag kumain ka na naman, pupunta na naman yung mga pagkain doon sa bulsa ng gums. Di ba? Pupunta na naman doon. Kaya nga, iyan talagang kailangan gustong ma-save at ma-stay, talagang aalagaan na root scaling at root planing. So, iyan po yung mangyayari kapag pinabayaan natin yung ating tartar na mag-proliferate ng husto. So, yun ang pwedeng magkanana rin. Ito, malamang to, meron na itong mga pus or nana sa loob. Di ba sabi natin before, hindi lang dahil sa tooth decay kaya nagkakapas sa loob or nana or abscess, kundi nanggaling doon sa gilagid, yung gum packet. Okay? Kasi pasok ng pasok yung bacteria, so yun po yung nagkakaroon ng nana, leading to abscess. So eventually, kapag pinabayaan pa rin yan, yung gums, yun na, magre-recede na, yung buto, hihina na, at patuloy na po yung exposure ng root niyan. Pagka tinanggal yan, exposure of roots na yan. Kaya ang chance niyan ay magkakaroon na rin ng decay si root. Okay? So, ang dami na niyang dinamay. So, yan. Kalaunan, destruction ng buong ipin until yung halos yung ngipin nagdi-drift away na, 'di ba? Una nag-mobile, galaw ng galaw, and then lumayo na sa kanyang mga katabi, nag-drift away na. Yan po yung mga consequences kapag pinabayaan pa rin. Natawa si Ma'am Julie, Hindi bakit kasi po? naalala ko yung drip away. Parang drip coffee. Parang kanina mga lechon at crispy pata, ngayon coffee na, dessert na to. Dessert na yung susunod. Yan. So, yan. So, finally, sabi nga natin, pag malala na, it will come out even by itself. Okay? So, yan. Yan, sobrang nag-red na ng husto, di ba? Reddish, may gum recession na. Tapos, pag inalis yan, makikita nyo na yung mga widening ng mga spaces in between. Yan na yon.
Yun na yung appearance. Hindi na tayo matutuwa. Kahit alisin mo yung mga tartar dyan, hindi na siya magandang nakakatuwang tignan. Okay? Hindi na siya good sa paningin, yung appearance. Parang nakakaalis na siya ng confidence pagka ngumiti ka. Yun ang mga nawawala. Yung mahihiya ka na kasi, no? Yung normal life, normal life mo parang naapektuhan kapag kaganyan na yung sistema ng ngipin natin. So kasi yung mga ganito, pwede rin nating, bukod sa poor oral hygiene, yung vitamin deficiency. Pwede tayong magtitake kasi pag mahina yung mga gums natin, take tayo ng vitamin C na may suporta ng vitamin E, vitamin B, yan. Yan po yung pwede nating, pag alam nating mahina yung ating mga gums. Pero wag namang ganyan na yung sistema ng ngipin mo, tas nagbabitamin naman ako pero hindi mo nga muna, unang-una is oral prophylaxis, scaling, and root planing. Yung mga ganyan kasi, Sir Con, sa ilalim yan, mas marami pa. Kaya root planing, mas marami sa loob na tartar. Kaya minsan may binubunot po kami ng ngipin na doon sa pinaka-root talagang ang dami pa niyang bato-bato na kulay green. Yun yung tartar. Yun yung mga deposits na tumigas. Parang kita na rin dito, ma'am, talaga. Yan, parang may mga ano pa sa ilalim eh. Minsan makikita rin talaga. Yung grayish part, nakikita namin. And yun nga, doon papasok yung root planing. At masakit yun. Yeah. Kasi yung panglinis namin, ida-dive namin inside the gums. Kaya ano rin talaga, ma'am Lani, hindi rin sapat yung nagtutoothbrush ka araw-araw, dapat talaga proper. Opo. Oo, Proper talaga. Kasi pwedeng sumingit, pwedeng mapunta doon sa mga ang tawag nito, interdental. Oo, yung interdental na mga spaces natin. Pero yun nga, dapat maging mindful tayo. Sayang kasi andun ka na nag-effort ka na magsipilyo eh. Pero improper din pa yan. Kaya magulat ka na lang, bakit naman ganun? Nagsisipilyo naman ako bakit tuloy-tuloy, may madumi pa rin yung ngipin ko. So, dapat makita natin yung mga ganong klaseng bagay. Saka kailangan talagang magbibisit tayo sa ating mga dentist. Yeah. At least twice a year. A year. Oo. Iba pa rin kasi At yung least. cleaning ng Oo, yung dentista cleaning, sa toothbrush mo lang. Oo. Tsaka makikita rin po, ma'am, yung mga future nag-i-start na mga sira. Yes, tama yun. Yung flossing, mahalaga talaga. Yeah. Pag dental floss, mahalaga po yan. Yung in-between, parang fino-flossing nyo, sinisinulid nyo po yung in-between ng ipin. So, yan po yung mga cases. And then, paano po ba yan natitreat yung pyorrhea? So, yun na po yung deep cleaning, root planing, and scaling. Yan po yung removal of excessive plaque or tartar from the teeth and their roots. Sabi nga natin, pati sa root. So, para maalis yung mga hard tartar, tsaka yung mga natatrap na pagkain. So, yan po yung root planing naman, yun yung ngipin hanggang sa ilalim ng root. Yan, very rough yun. I-smoothen yun. And it will remove the subgingival bacteria. Yung mga matitigas doon sa loob ng roots. Meron yan. So, deep cleaning talaga ang umpisang-umpisa niyan. Tapos, from there, aalagaan nyo na po. So, sa umpisa, sabihin, after 3 months, balik ka. Yan, sa umpisa. Or minsan, sasabihin, next month, balik ka. Yan. Sundin lang po natin yon kasi merong total na nililinis po sa ngipin ng patient. Pwede rin yan, may home cure din. Minsan, prevention. Sa home remedies, it is said na yung mga katas ng mga juices ng carrot, yan, pwede rin po yan, iniinom yan, mga spinach juice, pwede rin po yan, and then, yan, mga remedy, and yung mga chewing of raw onion
for few minutes. Kills all germs and is an excellent home cure for pyorrhea. Yung mga home remedy po yan. Yan. Prevention of gum disease. Raw onion. Parang ano na to, mga Salad. salad. Sabi sa'yo, dessert na tayo ngayon eh. From lechon Yan. to crispy pata to coffee, ngayon salad Salad, na. Talaga, tama. ma'am, eksakto. So, yan po, raw onion, yan po yung ngunguyain mo para po prevention na rin ng gum disease. So, yan po, regular rinsing ng mouth with apple cider vinegar. Yun. Maganda rin. Para, yan Mga po. sim-ngasim yung ano mo. Yun na yung sauce. Balsamic acid. Yung sauce. At vinegar ba? Balsamic vinegar. Yes. Yung sauce, yung pinaka-sauce ng yung, salad. So, yan po yan. Delikado Gutom na na naman. yata talaga. Oo, nagutom to si So, Doc Julie. yan po yung pwede nating gawin aside from, sabi nga natin, una-una talaga, oral prophylaxis muna. Yeah, totoo Okay? yan. Massive prophylaxis ang unang-una. Yeah. So, yan po, pwede nating matutunan ngayon. Amen, amen. Maraming salamat, Doc Lani. No? Totoo yun, mga kapatid. Nag-i-intensive. Tunay nga na dapat nating pangalagaan ng ating ngipin dahil maraming pwedeng hindi mangyari or madaming mga pwedeng sakit na makuha kapag hindi natin nililinis yung ating ngipin talaga. No? Kaya napaka-importante, mga kapatid, mag-invest tayo sa regular check-ups, invest sa tawag nito sa mga toothbrush. Huwag kayong manghihinayang magpalit ng toothbrush, mga kapatid. Totoo yan. Yes. Ha? Wag na wag. Kasi Every? 6 months. Oo. Ay, ang long, tagal naman naman. 6 months ba? Di ba 3 lang? Kay Sir Conrad John. Every 6 months. Ay, 3 months pala. 3 months, di ba? 3. Yung 6 Three, months, six. pupunta ka ng dentist. Dentista pala. Oo. Oo. Tama. Kasi magandang practice, meron kang toothbrush sa bag, may toothbrush Ayan, ka sa tama naman yun. trabaho mo, sa bahay mo. Kung saan ka napupunta, yan, lagi kang may toothbrush. Siyempre may toothpaste. Baka walang Totoo nga naman toothpaste, yun. ha? Totoo naman talaga yun. No? Oo. Wala, hindi pwedeng toothbrush lang. Kaya, again, ay pangalagaan ng ating mga ngipin. Sabi ko nga, mga kapatid, mahirap pagka nagkaroon kayo ng yung infection. Last time nga lang diniscuss ni Doc Lani, akala nabubutas yung mga pisngi dahil sa infection. Eh, wag naman sanang mangyari po sa atin yan. No? Alright, so again, maraming salamat, Doc Lani. At muli ay tawag nito, bigay tayo ng blessing para sa kanila. Alright? Promo daw. Promo, syempre naman, promo. Oo, Doc Lani. Baka meron kang gusto mo nang ipapremyo sa ating mga live viewers natin dyan for 100. Ang laking tulong kasi ng 100 pesos na load talaga, ma'am. No? Kasi akalain niyo po yun, 1 week mo ng load yan. Tapos abang ka na lang ulit ng IP, may 1 week na load ka na naman. Ay, matindi po yun, di ba? Yung iba dito, ginagawa ng kabuhayan yung load. Actually, sila na yung nagpapaload. Wala kang load. Loloadan na kita. Yung patong nila, 110. Yeah. Well, anyway, so, gusto ko lang, ang namin dito, ang goal namin dito, bakit yung load, mga kapatid. Kasi, yun nga, marami rin tayong mga pina-follow up ng mga dinidisciple. Meron din may mga iba't ibang programa tayo online, Bible school students. Diba? Instead of ma-join kayo dito, pag nanalo kayo ng 100 peso load, may pang-aral ka na sa iyong online classes. Akalain nyo, mag-tune in lang kayo, mga kapatid, at makinig, mag-jot down ng notes. Doon lang naman lahat ng gagaling. No? Kaya maraming salamat, mga kapatid. Alright, sige po, Doc Lani. One question will do. Okay. Ano yung unang-unang dapat gawin para ma-solbar yung problem sa gum disease or pyorrhea? Ano yung unang-unang dapat? Ano yung unang dapat gawin para ma-resolba? Opo. Yung pyorrhea. Or Yan. Hindi diarrhea, mga kapatid. Pyorrhea. Yan. So, ano yung unang dapat natin gawin? First step. Yan. Si Doc Lani yung titingin kung Ang sabi ni Ma'am Agnes Canonigo, deep cleaning.
Tama po ba yan? Check na po yun. Ayun, matindi. Ma'am Agnes Canonigo, ikaw po ang Melody. nakatama. Di mo na isulat yun, Melody. Yan. Sabi dito ni Ma'am Agnes Canonigo ay deep cleaning. Yan. Ay, sabi, naku, nawala Ma'am Belia Quinones nahuli ka. Deep cleaning of gums. Yan. Alright, so panalo po kayo ng 100 pesos of load, Ma'am Agnes Canonigo. Alright, you can claim your load by sending your number sa akin. Send nyo lamang po sa akin, mga kapatid. At together kung ano po yung network po yan. Kasi minsan, nuhulaan ko na lang kung ano. Kung anong network yan. Alright, so just send me your number, Ma'am Agnes Canonigo, at bibigyan po kita ng 100 pesos of load. Again, congratulations, Ma'am Agnes. Maraming salamat, Doc Lani. At baka may gusto kayong huling sabihin para sa ating mga live viewers natin dyan. Doc Lani. Yan. Congrats, Ma'am Agnes. Pasyente ko yan. Amen. Yan. Maraming salamat. At patuloy lang po tayong sa ating impormasyong pangkalusugan. Maraming salamat. Thank you po. God bless. Alright. Maraming salamat po, Ma'am Julie. Oh, congratulations, Agnes. Pero request ko lang, huwag mo nang binabaliktad yung pangalan mo. Ang hirap babasahin. Para mabanggit ng Siguro maayos. sa susunod, disqualified yun. Alright. Sige po. Maraming salamat, Doc Julie. Book ay sa Thursday na. Thursday na po tayo Wala po magkikita-kita. tayo bukas, baka- Thursday. Thursday po tayo magkikita-kita, mga kapatid. At abangan nyo po si Doc Eugene po dyan. Tuloy-tuloy pa rin po ang kanyang discussion para po sa atin, mga kapatid. At maraming salamat sa nakasubaybay. At muli ay tayo po mag-enjoy for the whole day ngayong araw po na ito. At mamaya ay ere po in the Baptist Lunch. Mag-imbita po kayo ng mga pamilya na pwede po makapagsubaybay po dyan dahil napakaganda po ng mga tinuturo po dyan ng ating mga tagapagsalita. Kaya tune in po, mga kapatid. Marami po tayong matututunan dyan. Kaya wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.